Ang babaeng vampira di. Isang malamlam na gabi, habang ang buwan ay natatago sa likod ng makakapal na ulap, naglalakad si Mara sa madilim na kalsada pauwi sa kanilang baryo. Ang mga puno sa gilid ng daan ay matatayog at ang mga sanga nila ay parang mga malalaking kamay na nagmamasid. Ang hangin ay malamig, may kasamang amoy ng kahoy, at ang mga yapak ni Mara ay gumugulo sa katahimikan ng gabi. Walang ibang tao sa paligid at ang kalsada ay napakadilim. Naramdaman ni Mara ang kakaibang pakiramdam na parang may mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Pinilit niyang hindi mag-isip ng masama, ngunit isang puwersa ang humihila sa kanyang katawan upang magmadali. Habang papalapit siya sa kanyang bahay, may narinig siyang isang boses, malalim at malamig, mula sa isang madilim na kanto. Ang tinig ay bumulong sa kanyang tainga. Marani. Ang boses na iyon ay parang hangin na dumaan sa kanyang balat. Ngunit sa bawat salitang naririnig niya, ramdam niya ang pag-ielo ng kanyang dugo. Napatigil siya sa paglalakad. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Inisip niyang baka imahinasyon lang, kaya nagpatuloy siya. Ngunit habang naglalakad siya, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Bumilis ang kanyang mga hakbang, ngunit ang mga yapak ay parang sumasabay, mabigat at mabagsik. Bigla, may malamig na hangin na dumaan sa kanyang mukha. At sa isang iglap, isang babae ang lumitaw sa harap ng kanyang bahay. Si Mara ay napaatras. Ang babae ay matangkad at may mahahabang itim na buhok na bumabalot sa mukha. Ang mga mata ng babae ay kumikislap na parang mga apoy, at ang bawat titig nito ay parang kumakain sa kaluluwa ni Mara. Hindi pa nakakausap ni Mara ang babae, ngunit naramdaman niya ang isang matinding takot na parang may humahawak sa kanyang puso. Hindi ito ordinaryong tao. Ang mga kamay ng babae ay matalim, may mga pangil na parang mga pangil ng isang mabagsik na hayop. Ang ngiti ng babae ay malupit, at ito ay parang isang piraso ng gabi na pumapawi sa lahat ng liwanag. Gusto mo bang maranasan ang isang gabing hindi mo malilimutan, Mara? Tanong ng babae. Ang boses ay parang alon na dumadagundong sa kanyang pandinig. Hindi na makagalaw si Mara. Ang kanyang mga paa ay parang nakaangkla sa lupa, at ang katawan niya ay hindi na sumusunod sa kanyang mga utos. Ang babae ay naglakad palapit, at sa bawat hakbang nito, ang hangin ay naging mas malamig, parang nanunuot sa kanyang mga buto. Mabilis na nagbukas ang bibig ng babae. At hindi ito ordinaryong bibig. Ang mga pangil ng babae ay naglabasan mula sa kanyang bibig, matutulis at kasing haba ng pangil ng isang mabagsik na hayop. Ang mga mata nito ay hindi na kumikislap, kundi parang dalawang puwersa ng dilim na sumisipsip sa bawat paghinga ni Mara. Wala kang takas, Mara. Ang iyong kaluluwa ay magiging akin. Ang mga salitang iyon ay parang mga pako na tumusok sa puso ni Mara. Ang kanyang katawan ay nag-freeze, at ang takot ay tumalon mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang lalamunan. Tumakbo si Mara papasok sa bahay, ngunit bago siya makapasok, naramdaman niyang may malamig na hangin na humalik sa kanyang balat. Ang babae ay naroroon, nakatayo sa labas ng pinto, at ang mga mata nito ay hindi na kumikislap kundi parang mga agos ng dilim. Tumakbo si Mara at ikinandado ang mga pinto, ngunit naramdaman niyang ang mga salamin sa bintana ay kumikislap, parang may anino na gumagalaw sa loob. Habang tumatagos ang gabi, hindi makatulog si Mara. Sa bawat pagdapo ng kanyang mga mata sa dilim, tila ba naririnig niya ang mga yapak mula sa labas ng kanyang bahay. Tinutok ni Mara ang kanyang pandinig, at may narinig siyang mga magkasunod na kaluskos mula sa bubong. Lumapit siya sa bintana, at nakita niyang ang babae ay naroroon, nakatayo sa ilalim ng puno sa bakuran. Ang mga mata nito ay kumikislap ng mapanlinlang na apoy, at ang ngiti ng babae ay tila isang salamin ng kawalan. Isang malamig na boses ang muling sumabog mula sa dilim. Wala ka ng takas, Mara. Ikaw ay magiging isa sa amin. Tinutok ni Mara ang kanyang mga mata sa dilim, at ang kanyang katawan ay parang naparalisa. Ang babae ay lumapit, at ang kanyang mga mata ay parang kumakain sa kanyang kaluluwa. Hindi niya kayang tumakbo, hindi kayang magsalita. Ang malamig na hangin ay pumasok sa kanyang dibdib, parang kumakain ng bawat paghinga. Bago pa man makapagsalita si Mara, isang malamlam na tinig ang muling bumulong sa kanyang tainga. Ang gabi ng iyong pagkatalo ay dumating na, Mara.